Hello, everyone. To continue with my discussion on the endocrine system, so we have here naman yung hormones of the neurohypophysis. Okay, so when it comes to the neurohypophysis, unlike with the first or the previous discussion that I have given it to you, dito medyo mas magaan siya kasi dadalawa lang. Okay, there are only two hormones that are being stored in the posterior pituitary gland, which are the oxytocin at saka yung antidiuretic hormone. Okay? So always take note that when it comes to these hormones, so meron, ito yung pinaka-action nila. So it stimulates the uterine contraction tsaka milk letdown, more specifically on the target organs na uterus at saka mammary glands. Now, in terms of the ADH naman, so water conservation ang pinaka-function niya at saka reduction of urine volume. So, of course, ang primary or target na organ niya is we have the kidney. Then another is constriction of the vessels or the blood vessels to raise the pressure. So, of course, ang pinaka-target organ naman ay yung mga arterioles. Okay? So these are the remaining na hormones that I will need to discuss also. Although I have already discussed the adrenal cortex, the glucocorticoids, tsaka yung mineralocorticoids. I have already discussed this one, but then medyo siguro paapyaw na lang even with the epinephrine tsaka norepinephrine as well as the thyroxine at tsaka yung triiodothyronine. Okay? Even with the calcitonin, I have already discussed this one from the previous discussion. Okay, so we are still left with the parathormone or the parathyroid hormone, as well as the cells of the beta cells and then the alpha cells. Okay, so let's start. Okay, so when it comes to the neurohypophysis, please take note na yung neurohypophysis hindi doon ginagawa etong mga hormones na to. Okay? Ang hypothalamus pa rin ang gumagawa ng oxytocin, specifically dito sa part ng paraventricular. I need to have the pointer. Okay. We have here the paraventricular nucleus. Okay. So dito nangyayari, dito gumagawa, dito nagagawa yung mismong oxytocin from the hypothalamus, more specifically the paraventricular nucleus. So pagkatapos, dinadala siya pababa. Okay? Dinadala siya ngayon pababa dito sa neurohypophysis kung saan siya i-store. Okay? So dito na siya ngayon may store at kapag may stimulus, saka siya i-release sa bloodstream. Okay? So let's try to look at this pathway. So this diagram shows how the oxytocin is actually synthesized and being released by the paraventricular nucleus ng hypothalamus and how it affects ngayon yung different parts of the body, especially in relation to pain modulation. So as you can see here, the main structure here is we have the hypothalamus. So particularly yung paraventricular nucleus or yung tinatawag natin as the PVN. Okay. So diyan nagsisimula ang synthesis ng neurons. So may dalawang klase tayo ng oxytocin neurons. So meron tayong tinatawag na magnocellular neurons at saka yung um, the magnocellular neurons at yung parvocellular neurons or what we call as the parvot neurons. So, dito sana yung magnocellular neuron. Magno as in MAGNO tapos cellular. Okay? So, now itong magnocellular neurons, ito yung more untraditional pathway na alam ng mga scientists or even the experts. Okay? So, ang nangyayari dito from the hypothalamus, dadalhin nila yung oxytocin papunta sa posterior.
na pituitary gland, and then from there i-release na sa bloodstream. So ito na yung ginagamit ng katawan ng animal for its endocrine functions, gaya ng for example the milk ejection sa mammary glands at saka yung uterine contraction during parturition or during labor of the animal. So that's the normal or common na function ng oxytocin, yung mga alam na nating physiological roles. Pero ito namang diagram na pinapakita ko, it focuses more on the parvocellular oxytocin neurons or yung tinatawag natin as the parvot neurons. Ito yung mga mas maliliit na group of neurons sa PVN na may ibang pathway. Okay? May ibang ruta sila. So instead of going to the pituitary gland, yung axons nila bumababa diretso sa brainstem. Okay? Sa brainstem at saka sa spinal cord, particularly sa spinal trigeminal complex kung saan may mga connections na involved sa pain pathways. So, basically, ganito yung nangyayari. Yung PVN, it will produce the oxytocin, tapos the parvot neurons will send now the signals down hanggang sa TNC, C1 at C2 regions ng spinal cord. Okay? So dyan nire-release ni oxytocin locally. Okay? Itong C1 tsaka C2, these are just the cervical region 1 tsaka cervical region 2. Yun yung tawag natin as na axis tsaka atlas. Okay? So again, dito, hindi sa dugo yung mismong na-store or nare-release yung oxytocin, kundi sa mismong mga synapses sa mga ng neurons. So, ano nangyayari kapag na-release siya doon as instead of sa blood? So, ang oxytocin ngayon, it will act now to modulate the pain. Okay? So in simple terms or in simple word, pinapahina niya yung pag-transmit ng pain signals. Kaya nga nakikita ninyo dito sa diagram, meron tayong tinatawag na ascending pain pathways. Ito yung umaakyat papunta sa brain. So nagpapadala ng pain signal. At meron din tayong tinatawag na descending pain pathway. Ito yung bumababa para kontrolin o bawasan yung sakit. So doon gumagalaw si oxytocin sa descending pathway. So para mabawasan ang pain transmission. Okay? So aside from its roles, okay, yung common na roles niya which is the milk ejection, yung maternal bonding, tsaka yung social behavior, si oxytocin may central role din siya in terms of the reduction, okay, in terms of the pain suppression or reduction of pain, and of course, yung stress response. Okay, minamanage niya ngayon yung stress ng mga animals natin. Kaya nga minsan, in other books or in other references, tinatawag din siyang love hormone. Okay? Parang love hormone or calm hormone. Okay, parang hormone siya kasi it's not only about reproduction but it is also about the physiological balance tsaka emotional balance ng mga animals natin and even naman sa mga tao. Okay? So, these are the common functions as what I have said a while back. Una, oxytocin is known as the milk ejection or milk letdown hormone. So, halimbawa, kapag nagsasakel or kapag nagdedede yung offspring or yung like for example sa mga baboy, yung biik or sa cattle, ano ba ang Tagalog ng um, offspring ng cattle sa we have here yung guya. Okay. Or like for example, kapag dumedede yung biik sa inahin or yung guya sa baka. So nai-stimulate ngayon yung sensory receptor sa nipples, sa teats. Okay? So, yung signal na iyon, pupunta siya ngayon sa hypothalamus at magti-trigger ng release ng oxytocin mula sa posterior pituitary. So, pag nasa blood na, pupunta ito ngayon sa mammary gland kung saan papakontrahin yung smooth muscle cells or yung
just search it, yung myoepithelial cells na nakapalibot sa alveoli ng mammary gland. So dahil dito, napipiga ngayon palabas yung gatas papunta sa mga ducts at sa dulo. Kaya nangyayari yung tinatawag natin as milk ejection. Okay? As what I've said, don't be confused with the two hormones of milk or related sa milk, yung prolactin tsaka yung milk tsaka yung oxytocin. Okay? Ang prolactin, that is more on the milk production or milk secretion. However, when it comes to the oxytocin, that is now the milk ejection. So, ibig sabihin, the prolactin, it produces the milk. The oxytocin now, it ejects the milk that is being produced through the stimulation of the prolactin. Okay? Kaya nga minsan, kahit hindi pa hinahawakan yung mga animals natin, lalong-lalo na yung mga lactating animals natin, pag pumasok ka, like for example, sa dairy cattle, pag pumasok pa lang yung mga dairy cattles natin or yung mga dairy buffaloes natin sa kanilang parlor, ang milking parlor, that is now yung parang um, facility kung saan gagatasan yung mga animals natin. Okay? So if you want to observe that one or if you want to observe that specific sequence, um, may gatas lang tumutulo sa kanilang teats. That's because yung mga animals natin, yung mga lactating animals natin, lalong-lalo na if talagang like for example, you have raised an animal just because of the milk that it produces, hindi talaga siya, yung hindi talaga yung gatas is pinapadede sa offspring niya, talagang is more on human consumption. So talagang parang masasanay na yung animal na ganito yung everyday na routine niya. So since alam na ngayon ng animal to associate that environment with milking, so nako-condition ngayon yung reflex. Okay? So even uh, yung sound or yung sight of milking, that would trigger yung oxytocin release. Okay? Aside from the milk ejection, si oxytocin din, there is also an important role when it comes to the uterine contractions or during the parturition or panganganak. So kapag na-stretch na yung cervix dahil sa pagbaba ng fetus, mas maraming oxytocin ang nire-release. Kaya mas lalakas pa ang contractions. So, as what I have said, as what I have discussed in the homeostasis, ito na yung tinatawag natin na positive feedback mechanism. Kasi habang may stimulus, yung stretching, mas dumadami pa yung hormone na nagdudulot ng contraction. So even this now helps in the expulsion of the fetus. In fact, ginagamit pa nga minsan ang oxytocin injection. Okay, if you have encountered this one, there are farmers or racers that use the oxytocin injection para tulungan yung mga hayop, yung mga animals natin na mahina ang labor contractions. Like for example, very observe ito or commonly observed sa mga baboy tsaka sa mga ruminants natin. Okay? Like for example, there is a difficulty in parturition. So, ang ginagawa ng mga farmers natin, nag-i-inject sila ng oxytocin para tulungan yung hayop in terms of the labor contractions. Ngayon, hindi lang ito yung role ng oxytocin. In the modern studies or yung mga current na studies ngayon, it can also show na malaki rin ang involvement nito sa maternal bonding. So ano yung maternal bonding? Ito yung attachment ng mothering dam sa kanyang anak pagkatapos ng parturition. Okay? Ito yung ngayon yung reason kung bakit after birth yung mothering dam, okay, nagiging overprotective siya. Okay?
nagiging overprotective siya in terms of nurturing yung mismong offspring niya. That's because now the oxytocin acts on certain parts of the brain to enhance yung bonding tsaka yung care behavior niya. Okay? So, aside from that one, may epekto rin si oxytocin when it comes to the social behaviors ng animals. Like for example, yung tiwala or yung trust, yung social recognition, at saka even yung mating behaviors. Kaya tinatawag din siyang, as what I've said kanina, na love hormone or bonding hormone. Okay? Um, yeah. And interestingly, may papel din or meron ding role si oxytocin when it comes to stress response. So sa halip na magpataas ng stress hormones, like for example the cortisol, yung oxytocin minsan nakakatulong din magpakalma sa katawan. Okay? Nakakatulong sa relaxation tsaka yung emotional stability ng animals natin and even sa tao. Lalo na after parturition or during nursing of the animals. So, kung titignan natin, it's not just about the physical actions like yung contraction or yung milk ejection, but meron ding role si oxytocin when it comes to the psychological as well as the behavioral effect ng mga animals na to. Okay? So that is for oxytocin. Next, si ADH or si antidiuretic hormone or commonly called as the vasopressin. So, ginagawa naman ito sa um, the supraoptic nucleus. So, if sa oxytocin kanina is the paraventricular nucleus ng hypothalamus, ito naman when it comes to the ADH, so it is being synthesized but with two nucleus already. Okay? So, the supraoptic nucleus at saka yung paraventricular nucleus. So if you would observe with the diagram here, when it comes to the supraoptic nucleus, it's more an osmoregulation. Okay? Mas involve ito sa osmoregulation. Now, when it comes to the paraventricular nucleus, mas involved naman siya sa baroregulation at saka stress response. So, after na masynthesize yung ADH, magtra-travel ngayon ito. Okay, magta-travel ngayon ito down to the axon terminals papunta sa posterior pituitary gland. Okay? Or the neurohypophysis kung saan itong dito na ngayon mai-store at eventually ma-release sa bloodstream. Okay? Now, papaano ba itong ADH? So, lumalabas lang ito kapag there are possible na scenarios. Number one, there is an increase of blood osmolarity. Okay? Tumataas ang osmolarity ng dugo. Ibig sabihin, masyadong concentrated or kulang sa tubig. Okay? Yung mismong dugo ng animal. Or bumababa ang blood pressure. So halimbawa, bumababa ang blood pressure dahil sa dehydration or dahil sa blood loss. So ang role ngayon ni ADH dito is conservation, water conservation sa katawan. So ginagawa niya ito in a way ng pagpapataas ng water reabsorption sa kidneys. Kaya mas konti ang tubig na nailalabas sa ihi or sa urine. So in short, kung mataas ang ADH, okay, yung ADH, mas konti yung urine.
At saka kung mababa naman, mas maraming ihi. So, bukod doon, pinapakitid din ni ADH ang blood vessels. Kaya tinawag din siyang vasopressin. Okay? Vaso means blood vessel, tsaka pressin meaning pinapaliit or pinapakontract. So dahil dito, pag nag-contract ngayon yung mga blood vessels, tumataas ang blood pressure. So nakakatulong ito ngayon kapag bumababa ang pressure sa katawan ng animal. Okay? Now, so first one is meron tayong tinatawag dito na water conservation as one na role ng antidiuretic hormone. So, um, as what I've said, kapag tumaas ang osmolarity ng dugo, ibig sabihin masyadong concentrated na siya dahil kulang sa tubig. So, ang hypothalamus ngayon nagiging stimulated kaya magre-release ng ADH. Ngayon, pagdating ng ADH sa kidneys, especially sa collecting ducts, pinapataas niya ang reabsorption ng water pabalik sa dugo. So, imbes na ilabas natin ang tubig sa ihi, nire-retain ito ng katawan. Ito ngayon yung dahilan kung bakit kapag dehydrated ka, so if you want to observe that one, if you are really dehydrated, konti lang ang ihi mo at medyo yellowish siya. Medyo darker yung color. Kasi that is now the time na parang masasabi natin na working ngayon yung katawan natin. Kaya nagwo-work ngayon yung katawan natin, nagwo-work ngayon si ADH para magtipid ng tubig. Okay? Now, paano ngayon yung situation dito sa pathway na to? Kapag tumataas ngayon, okay? So kapag tumataas yung osmolarity as what I've said ng blood, o bumababa ang blood pressure, so the hypothalamus will send a signal sa pituitary gland para maglabas ng ADH sa bloodstream. So ayun na, makolect na siya ngayon. So the ADH will travel through the blood at saka pupunta ngayon sa collecting ducts ng kidney kung saan siya kikilos. So dito sa picture na to, makikita ninyo ngayon yung tinatawag natin as collecting tubule cell. Okay, eto. Eto yung mga lining ng ducts na dadaanan ng urine bago palabas ng kidney. So, meron tayong mga tinatawag na V2 receptors, letter V, V2 receptors. So, makikipag-bind doon, okay? Makikipag-bind doon yung ADH na nasa basolateral membrane ng mga cells na ito. Yung side na nakaharap sa bloodstream. Okay? Tinatawag natin dito as the basolateral membrane. So kapag nag-bind si ADH, nagsisimula ngayon yung signal transduction pathway. Ito, yung signal transduction pathway is specifically yung CAM protein kinase A pathway. So yung CAM protein kinase A pathway. So, eto na yung key part. Ang mga aquaporin, okay? Yung mga aquaporin, specifically yung aquaporin 2 or AQP2, eto yung mga water channels na dati ay naka-store lang sa mga vesicle. Okay? Naka-store lang sa vesicles inside the cell. Gaya ng eto, yung nakikita ninyo dito. So pag na-activate ng ADH ang CAM pathway, so 'di ba kung titignan ninyo, kailangan muna i-activate ng ADH yung CAM pathway. So pag na-activate ngayon ng ADH ang CAM pathway, yung storage vesicle will move toward the apical membrane, yung side na nakaharap sa lumen ng collecting tubule, okay, that is the apical membrane. Okay, yung side na nakaharap dito sa lumen collecting tubule. Then, the aquaporin channels will be inserted into this membrane. So, ang resulta, nagkakaroon ngayon ng daanan
para makapasok ang tubig mula sa lumen collecting tubule papasok ngayon dito sa cell. Okay? So once the aquaporins are in place now, so water from the tubular, okay, water from the tubular fluid or yung urine will freely move into the cell. Okay? Freely move na to. Freely moving na to into the cell. Then lumalabas sa kabilang side, papunta ngayon dito sa interstitial fluid at eventually sa bloodstream. Okay? So sa bloodstream na. Ito ang dahilan kung bakit bumababa ang volume ng urine at mas concentrated ito. Kasi ang tubig na reabsorb pabalik sa katawan. Kasi agsupli ijay dara. Okay? Kung mababa ang ADH natin, halimbawa, sobra ang tubig sa katawan or may alcohol intake. Okay? O, take note of this one sa mga students na mahilig uminom ng alak. Okay? Digiji agkara inom. Digiji agkara shot. Digiji makikita kaya na Facebook. Nga agkara shot. Okay? Ang alcohol intake that will inhibit the role of the ADH. Okay? Hindi mai-insert ang mga aquaporins sa membrane. Kaya walang daanan ang tubig. Hindi ito marere-absorb. So ano ang magiging resulta? Diluted ngayon yung urine ninyo. Ito ngayon ang dahilan kung bakit, okay, you observe this one. Nagajay, mahilig nga uminom iti arak. Di ba nagkarainom kay ti arak, aglalo di kajay ti ano man nyo kumais Red Horse, kay di kajay beer. If you are drinking those kind of alcohols, you observe, agkaraisbo kayo. Okay? Agkaraisbo kayo. Kasi pinipigilan ng alcohol yung ADH release. Okay? That is now the main reason for that one. So that is the concept of the um, water conservation. Now, there are also other functions of the antidiuretic hormone. First one is meron tayong tinatawag na osmoregulation or yung balance ng water tsaka solutes sa katawan. So, dito, na-detect ng hypothalamic osmoreceptors kung gaano kakapal o kanipis yung mismong blood natin. So kapag sobrang concentrated, ibig sabihin, kulang ka sa tubig, siyempre, tataas ang ADH. Pero kapag sobrang diluted naman, halimbawa after uminom ka ng sobrang maraming tubig, like after ka nag-exercise, okay, like talagang you went to a certain rigorous activity, bababa ang ADH release. So, si ADH daw, siya ngayon yung nag-a-adjust para ma-maintain yung stability or yung tinatawag natin as osmotic balance ng body. So, that is what we call as osmoregulation. Now, interestingly, hindi siya direct naman, pero meron siyang indirect role sa ADH yung thermoregulation or pagme-maintain ng normal body temperature. So kapag mainit ang paligid, kay ang environment at pinagpapawisan tayo, syempre mawawalan tayo ng tubig. Okay, mawaag kasi aglang at tayo. So tumataas ngayon yung plasma osmolarity at nagsisignal sa hypothalamus na maglabas ng ADH. So, sa ganitong paraan, tinutulungan ngayon ni ADH na maiwasan ang sobra or labis na fluid loss habang pinapalamig ng katawan yung kanyang sarili.
So kahit hindi siya directly nagpapababa ng temperature, meron siyang supporting role sa hydration balance. Now, of course, this is a very critical role sa temperature control. Okay? Another one, blood pressure regulation. So as what I've said kanina, vasopressin. Dahil isa sa mga main effects niya is vasoconstriction or pagkipot or pag-constrict ng mga blood vessels. So kapag sobrang baba yung blood pressure, halimbawa dahil um, there is a, there is too much na fluid loss or hemorrhage, tataas ngayon yung ADH secretion. So ang epekto nito, what would be the effect? Magre-retain ng tubig sa kidneys and at the same time magko-constrict ng blood vessels. So tataas ang blood volume at saka blood pressure. Kaya si ADH mahalaga hindi lang sa hydration kundi pati sa um, stability ng circulation natin. Now, under stress conditions, um, si ADH, hindi lang si cortisol tsaka yung mga catecholamines yung mismong gumagawa in terms of the stress response. Meron din si ADH. Okay? Tumutulong din siya. Parang they are working hand in hand. Okay? Yung mga stress hormones natin. So, during stress, tumataas yung ADH secretion para ma-maintain yung blood pressure. Okay? Tsaka para makapag-conserve ng fluids. Kasi may mga studies din na uh, nagpapakita na yung ADH, it contributes sa fight or flight response. Lalo na sa pag-stabilize ng blood flow during emergency or during shock conditions. Yung mga emergency or stressful conditions, okay? Yun, nagko-contribute din si ADH. And another one is the behavioral regulation. May role din siya, particularly sa social tsaka emotional behavior. So sa brain natin, may mga receptor si ADH na involved sa aggressiveness, sa bonding, at saka yung stress coping mechanisms. So sa mga animals natin, nakikita rin na may kinalaman si vasopressin sa yung tinawag ko noon na territorial behavior tsaka peer bonding na aping agkakatwada. Kaya hindi lang siya hormone for the kidneys kasi for the water conservation, pero it's more on also about the behavioral balance of the animals. Okay? So kung titingnan ninyo dito, hindi lang iisang hormone or dalawang hormone yung nagko-control sa isang activity. Kailangan maraming hormones yung nagwo-work in hand or hand in hand. Okay? And last one, eto na. Ito naman yung pinaka-direct na epekto ng ADH sa kidneys, yung urine concentration. So, as what I've said kanina, kapag active si ADH, nagiging mas permeable ang collecting ducts sa tubig dahil sa paggalaw ng mga aquaporins, yung mga water channels natin. So, mas maraming tubig ang bumabalik sa dugo, sa bloodstream, at mas concentrated ngayon yung ihi. Kaya kung mataas ang ADH mo, konti lang yung ihi mo as what I've said, pero yellowish iso na. And then kapag mababa naman, marami kang ihi at halos clear. So that is now yung tinatawag natin as the diabetes insipidus. Okay? Kung saan kulang yung ADH natin. Okay? Now, don't be confused kasi you have already heard about diabetes. So, I know that ang unang pumapasok sa isip ninyo is yung diabetes mellitus. Okay? Yung merong involvement sa sugar. Pero itong diabetes insipidus, wala itong kinalaman sa glucose or blood glucose or sa blood sugar level. Ang problema dito is water, specifically yung ADH.
Now, there are two possible reasons kung bakit nangyayari itong diabetes insipidus. First one, meron tayong tinatawag na central or the neurogenic diabetes insipidus. Ito yung kapag kulang ang production or release ng ADH mula sa hypothalamus or sa pituitary or sa posterior pituitary gland. So kahit gustong mag-retain ng kidney ng tubig, walang signal na pumupunta. Okay? So what are the possible causes? Ano yung mga possible causes? First one, kapag merong injury yung brain, meron siyang tumor or merong infection or minsan congenital defect talaga. Okay? Kaya kahit na uri ka sa nga makaininom DJ animal or DJ tao, agkaraisbo isuna. Okay? That is the central or neurogenic diabetes insipidus. Now, next one, the nephrogenic diabetes insipidus. Dito naman, normal DJ ADH. Pero haan nga mangikaskaso DJ kidney. So either there is a problem sa receptor or sa mga aquaporin channels, yung daanan ng tubig sa kidney cells. So kahit magpadala pa ng signal si ADH, wala pa ring effect kasi hindi magre-respond ngayon yung kidney. Okay? Ano yung possible dito? Minsan, drug-induced ito. Okay? Lalong-lalo na kapag matagal nang umiinom yung animal or nakakapag-intake yung animal or yung tao ng lithium. Now, anong common na symptoms ng diabetes insipidus? There are two. The polyuria. Okay? Eto. The polyuria. Ibig sabihin, sobrang daming ihi. Agkaraisbo. Minsan, um, di medyo exaggerated doon, around 15 liters, 15 to 20 liters, DJ may isbo na iti may sa aldaw. That is what we call as polyuria. Or uh, the polydipsia. Ag te makaininom ka na yon kara laging nauuhaw. Okay? Kasi di ba, kunada, no kano agkarainom ka, aglalo ni tikas lang ko hamot uningan na pudot ti panawon. Pero agkarainom ka lata, there is a possibility that you have yung tinatawag natin as the polydipsia or yung diabetes insipidus. Okay? So, then, dahil sobrang nawawalan ng tubig ngayon, like for example, in the polyuria, nagkakaroon ngayon ng dehydration. Okay? Or minsan, medyo mabannog DJ bagi tayo or even nagkakaroon tayo ng dry skin. Okay? So, eto, ang ihin nila ngayon dito sobrang diluted. Okay? Parang tubig lang kasi walang concentration. So, para ma-diagnose ito, ang may tinatawag tayong water deprivation test. Dinedeprive natin ng water yung pasyente. So, ang ginagawa dito, nagkakaroon ng fasting ng tubig yung pasyente. Parang if you would observe, di ba, if you want to have your laboratory test, ang sinasabi nila, huwag kang kumain for 10 to 12 hours, pero there are also instructions ng mga doctors natin na wag din tayong uminom. So ito na yung test na ginagawa. Okay? Ito na yung isa na possible na test na ginagawa. Pinapa-fasting ng tubig yung pasyente at tinitignan kung gaano kakapal. Okay? Kung gaano kakapal ba or magko-concentrate yung ihi. Okay? So kapag hindi pa rin, ibig sabihin may problema talaga sa ADH mechanism mo. Tapos minsan, binibigyan din tayo ng ADH injection. Kapag gumanda ang response
ibig sabihin, central type yon. Na like for example, na-injectan tayo mati ADH na nakita nga um, at the problem ti ADH mechanism tayo, so mabaling at matudukan tayo ti ADH. Tatan na napintas ni response lakit di, then that would be a central type na disorder. Pero if there is no still effect, awan talaga effect na, then that is now nephrogenic. Okay? So, sa treatment, kapag central type pa lang siya, usually ang binibigay natin is yung ang binibigay ng mga doctors yung mga synthetic na ADH. So tinatawag itong desmopressin. Okay? Pero kapag nephrogenic, since hindi naman talaga nakikinig yung kidney sa ADH, iba yung approach. Okay? Pinapababa dito yung salt tsaka protein intake. Tapos minsan, dito yun, since nephrogenic, like for example, pagaan na kayo doktor mo nga, haang kapel lang nga mangmangan iti na di na salty nga foods, tapos bawasan pa lang iti mangan iti karne, di jay, or any protein intake. Like, pag converted na kape lang, since kailangan mo ti protein for your muscle, pag converted na ka ni doktor mo iti manok, or even ikan or even yung tokwa. Pero no karnehan pay lang. Kasi yay. Kasi hanga dumdumgog di jay kidney mon for the ADH. So, um, minsan, meron din tayong tinatawag na thiazide diuretics. Thiazide, that is Thiazide. Thiazide diuretics. Okay? Para somehow makontrol DJ urine volume. Okay? So, tawagin kayo ma-confuse. Diabetes mellitus, problem sa blood sugar. Diabetes insipidus, problem ti water. AJ bagi tayo. Okay? So tapno no kayat yung mas alisto nga malagip detoy in diabetes insipidus, the kidney insists on peeing. So kahit dehydrated na, agkarais bukalata kasi kurang o awan ti epekto ni ADH. Okay? So those are the two hormones. That is a comprehensive discussion for the two hormones of the neurohypophysis. So I hope you have understood well yung mismong functions ng dalawa na hormones. So thank you very much for listening.